Good morning, everyone. Welcome to our press conference. I'm Ryan Ponce Pacpaco. Let's get things rolling. Joining us today are Manila Representative Joel Chua. And of course, ang nagbabalik, batang-bata pa to nung araw. Ngayon, bata pa rin naman. Terry Ridon, na kinatawan niya ng Bicol Saro Party List. Sir, before we begin, please proceed with your opening statement. Okay, dahil senior si Joel dito, ako na po yung unang magbibigay ng paunang pahayag. Siyempre, very important po over the weekend, nakita po natin yung Supreme Court resolution na humihingi po, actually requiring the House of Representatives to provide information relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, reiterate po natin na malinaw po yung nangyari dito po sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan po natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Pinag-uusapan po natin dito, accountability dito po sa threats laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban po sa House Speaker ng atin pong bansa. So, malinaw po yung paninindigan ng 215 representatives ng 19th Congress. Ang bilang po nito ay almost 70% ng kabuuan po ng mga kinatawan ng Kongreso na naninindigan na kailangan po impeach ang atin pong Vice Presidente. So, yung pong batayan para dito ay malinaw na malinaw. At malinaw din po yung jurisprudence sa usapin po ng initiation ng impeachment proceedings, no? Sa ilalim po ng Francisco versus House of Representatives at in-affirm po ng Gutierrez versus House of Representatives, ang requirement para po magkaroon ng one-year ban rule ay yung pong mga rekisito, una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang tatlo na mga impeachment complaints, pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the fourth impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng one-third filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa fourth impeachment complaint. So basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at tama po nga na-comply ng 19th Congress o usapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, ultimately, and I'm quite certain, under the 20th Congress, talaga naman po nga magka-comply din po ang Kongreso sa order po na ito ng Korte Suprema na makapagbigay po ng mga impormasyon sa usapin po ng impeachment. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panig po ng House, kami po ay hanggang ngayon ay nag-aantay kung ano po ang magiging aksyon ng mga kasama po natin sa Senado at kami naman ay handa na tumugon sa lahat ng mga alituntunin na kanilang ibinabato po o hinihingi po sa amin. Subalit sana po, ang panawagan po namin ay sana ay maituloy na po ang impeachment trial. Dahil ito po ay maliwanag naman sa batas na kung ang impeachment complaint ay nakarating na sa Senado, dapat po ang sumunod na pong maging aksyon ay ang pag-proceed na po sa trial. So hindi lamang po kami, maski po ang taong bayan ay nag-aantay na. So sana po, ito po mga susunod na araw, susunod na linggo, ito po ay maganap na. So muli po, maraming salamat po. Thank you, Honorable House members. Let's begin with Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila De Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, ako po ay
maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Siyempre, naunawaan po natin yung concern ni Congresswoman Laila De Lima, particularly dun sa question po ng judicial overreach. No? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court no, na dahilan para hindi po magtuloy, again, doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya, Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Follow-up lang po dun. So, hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order, mostly sa House of Representatives, in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay, particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yon. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint.
nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Haji Camino from Brigada, please proceed with your questions. Good morning po mga Kongs. Recently po naging issue yung unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi, parang sinabi na rin po na, nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal dun sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po. Hindi naman po. Dahil unang-una, hindi porke sinabing unmodified, ibig sabihin wala nang problema. Dahil kung wala pong problema, yung pagkakagamit po ng pondo ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng Notice of Disallowance ang COA. So, maliwanag naman po ang ating naging mga issue sa ating impeachment complaint sa mga articles. Ito po yung nilatag natin. Ang pinakamaganda po dito ay sagutin po nila ng maayos. Well, sususugan ko lang yung binabanggit po ni Congressman Joel at banggitin natin yung, ibig sabihin ng unmodified opinion. Ibig sabihin po nito, or unqualified opinion, ibig sabihin lang po nito ay yung pong financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So basically, katulad ng binabanggit po ni Congressman Joel, sumunod ka lang dun sa framework kung paano ho dapat ino-audit yung ahensya. So, walang problema doon. Pagka lumabas ka doon, edi magkakaroon ka ng, lalabas ka doon sa binabanggit na unqualified or unmodified opinion. No? Pero again, hindi ibig sabihin nun, wala nang, yung notice of disallowance doesn't exist. No? Yung 73 million na pinapasoli, pinapasoli pa rin po hanggang sa araw na ito. So, ibig sabihin, iba hong ruta yun, ibang batayan kung bakit po may ganun pong notice of disallowance na, na ibinigay dito po sa OVP. Follow-up lang po. So sa makatwid, kahit po gamitin ng kampo ni VP Sara ito pagdating ng impeachment trial na kumbaga nakakatanggap nga po sila ng ganitong rating mula sa COA, hindi pa rin po uubra yun? Sa akin po paniniwala, hindi po. Dahil paano po nila ipaliliwanag kung paano nila ginamit o ginasta yung 125 million in 11 days. Kahit naman po hindi tayo auditor, kahit hindi naman po tayo COA, tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan maging matalino para masabi na wala, no, ito'y may problema o wala. Again, babalikan din ho natin yung ilan po sa mga ebidensya, no, particularly doon sa paggamit po ng mga safe houses. Ang pinag-uusapan ho natin sa safe houses dito, ang presyo ng upa, parang presyo ng upa sa mga exclusive na mga village, sa mga condo ho sa BGC. 450,000, 500,000 per month. No? So, I'm quite certain yung po mga safe houses na alam po ng mga intelligence and law enforcement personnel po natin, parang hindi naman ata ganun. Yung pong upa sa ganito po mga klase ng mga safe houses po natin. Thank you, Haji. We will now take questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Kong Chua, good morning po. Sir, hihingi lang po ako ng update doon sa pag-draft ng House, ng reply doon sa notice ng Supreme Court. Kumusta na po? And can you give us some highlights doon sa magiging reply niya? Because some of those na information na hinihingi ng SC, like both of you said, na banggit na ng House in the past, na ipaliwanag na rin in the past.
Well, actually, inaayos pa po ito. Mostly po ay hindi lang naman po sa House, maski po sa Senate. So yung mga hinihingi po nilang requirement, like for example, yung mga dates, ay ito po ay ma-verify po ito doon po sa Secretary General. So sila po yung primary na kung titignan po ninyo dun sa compliance, sa kanila po mostly yung mga dokumento na hinihingi. Sir, karamihan po sa information na hinihingi ng Supreme Court concerns the first 3 complaints. Nasabi na po ni Sec. Gen na no rules were violated doon sa impeachment complaint, sa articles of impeachment. Your thoughts po? Tama po. Dahil kagaya po ng binanggit po kanina ni Congressman Terry, yung po dun sa kaso ng Gutierrez versus sa House of Representatives, dito po, pinapayagan po na i-collate po muna lahat ang impeachment complaint bago po i-refer ito. Dahil unang-una po, kung ganun po magiging batayan natin, kung sinong unang mag-sasubmit, di mangyayari po sa susunod, parang magiging paunahan na lang. Pwede po itong magamit sa ibang bagay. Kaya dito naman po pinapayagan. Ang pinaka-issue po kasi dito ay yung 10 session days. Kung ito po ay nakapag-comply sa 10 session days. Alam po ninyo, dalawa po kasing klase ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung isa po, yung tinatawag natin na kailangan pa ng referral. Ito po yung sa committee level, yung dadalhin pa po ito sa Committee on Justice. Yung isa naman po ay yung House action. Ang ruta po na tinugon po ng 19 Congress ay yung House action. Ito po via 1/3. In fact, more than 1/3 pa po ang aming naisumite na signature ng miyembro ng House. Ito po hindi lamang first time na nangyari. Ito po nangyari na rin po dun sa impeachment ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pangalawa, lagi po nating isa sa isip na meron po tayong tinatawag na presumption of regularity or legality. Ito po ay nasambit po ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko po, lahat naman po ng sangkap para magkaroon po ng maayos na impeachment referral or impeachment complaint ay nandito po. Sir, ang sabi po ninyo kanina na pwedeng i-collate kasi iniiwasan nga yung paunahan ng pag-file ng impeachment complaint kasi baka magamit sa ibang bagay. Can you please expound on the ibang bagay? Ay, halimbawa po ako, kakampi po ako ng presidente. Every year na lang po magpapail ako kahit na walang kakwenta-kwentang impeachment para at least ma-meet ko yung 1 bar. Pag na-file ko na, at kung nandoon sa rule, dapat paunahan, di tatransmit lang po. The following, magantay na po lahat. So, pwede po kasi itong magamit para sa kakampi ng kung sino man ang ipapa-impeach natin. Sir, not to preempt the SC, are you confident that it will side with the House on this issue? Definitely. Dahil sa akin pong paniniwala, lahat naman po ng sangkap, lahat naman po ng proseso ay dinaanan naman po sa House. Baka po si Kong Ridon may madadagdag. Well, tingin po natin ang magiging tanong no, ng SCI, particularly dun sa first 3 complaints, no, ay una, meron ba nag-file? Nangyari na ho yun. Pero ang susunod, which is the requirement under Gutierrez and under Francisco, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? I think the facts are clear that there was never a referral to the House Committee on Justice on the first, on the second, on the third complaint. So, basically, dapat ho, basura po, ultimately, ito pong kaso po na ito. Kasi, ang talaga ho nga, magkakaroon lang po ng 1-year bar rule, ay ito po nga tumuloy po na impeachment complaint kung saan nagkaroon po ng direct plenary action, 215 congressmen approved the articles of impeachment and transmitted it to the Senate on the same day. So, kung yun ho yung pag-uusapan,
dapat po talaga mabasura na po yung complaint na final po sa Supreme Court. Thank you. Thank you, Tina. Maela Lismoras from PTV4 is now recognized. Hi, good morning po mga Kongs. Despite all these issues, Kong Chua, tanong ko lang sana yung preparations nyo for the impeachment trial. Sa ngayon po ba, tuloy pa rin yung preparations nyo for impeachment trial? Nadadagdagan pa rin ba yung mga ebidensyang hawak nyo or sa tingin nyo naapektuhan na dahil sa mga isyong ito? Well, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda ng House prosecutors. Siguro ang inaantay na lang po natin, dahil alam naman po natin yung nangyari, meron po kaming dalawa na hindi pinalad, na madagdagan kami ng dalawa officially. So, and in fact, marami namang ngayon pong batch ng 20th Congress, marami rin. Kahit naman hindi magiging part ng prosecutors, marami po na po pwede rin naman makatulong sa amin ng mga abogado, kagaya po ni Congressman Terry, isang mahusay din pong abogado. So marami naman po yan. So basta't kami po tuloy-tuloy, yung mga ebidensya po na nilalakap po natin ay nandiyan pa rin po, intact pa rin po. At makakaasa po kayo, basta't ang kinakailangan lang po at ang hinihingi lang po namin ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag yung ebidensya dito po sa impeachment complaint. Opo. Kayo, Kong Ridon, are you willing to help din the House prosecution team in any way possible? Siyempre, ultimately, bahala po yung liderato po ng Kamara kung isasama ho tayo sa impeachment panel. Pero I think ano naman po ito, it is a duty of a congressman na pagka talagang willing pa rin po ang 20th Congress to prosecute the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kung sino yung pwedeng makatulong po rito, dapat pong makatulong dito po sa proceedings po na ito. Opo. And sorry, segue lang po ng isang topic. Nitong weekend kasi, binigyang din ng ilang kongresista like Congressman Martin Romualdez and the House Young Guns yung binalikan at ginunita yung anibersaryo ng pagkakapanalo ng Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea, at binigyang din yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kayo po, ano lang masasabi nyo dito? At ano pa kaya yung way na pwedeng magawa para maipaglaban talaga yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Well, tama po yung panindigan ni House Speaker Martin Romualdez na atin ang West Philippine Sea. At yung pong mayor na batayan kung bakit po ginagawa natin ito ay yung pong Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas. Dito po sa mga pinag-aawayang teritoryo, tubig, bato within the West Philippine Sea. So marami pong mga paraan. Kasama po rito yung pong tuloy-tuloy pong pag-ikot ng Philippine Coast Guard dito po sa area po ng disputed waters. Kasama po rito, syempre, yung tuloy-tuloy din po na pagtindig ng Pilipinas doon po sa incursions po ng China within this area. At pangatlo, at tingin ko pinakamahalaga dahil meron pong seryosong ginawa ang Beijing sa atin pong dating senador at ngayon po ay ordinaryong mamamayang Francis Tolentino. Ang ginawa na ho ng Department of Foreign Affairs ay I think pinatawag po yung Chinese ambassador at nagbigay po ng ilang mga pahayag sa usapin po na ito. Pero paninindigan pa rin po natin na dapat ho proportional at talaga pong halos katapat yung pong tugon ng Pilipinas dito po sa ginawang travel sanction laban kay former Senator Francis Tolentino. So, ibig sabihin, kailangan din po in the same manner, makapag-impose din po tayo ng travel restrictions, travel sanctions sa mga Chinese nationals, high-level Chinese nationals na talaga naman pong nagsispread ng disinformation, misinformation sa usapin po ng West Philippine Sea. Alam po ninyo, siguro hindi ka Pilipino kung hindi ka sasang-ayon sa panawagan po ng ating House Speaker at ng mga kasama nating kongresista dito po sa Arbitral Award. In fact, ito po ay ang pagpoprotekta po sa ating soberenya ay obligasyon po, hindi lamang namin, kundi obligasyon po ito ng bawat Pilipino. Thank you, Mela. At this point, we will hear from Agatha Gregorio of ABS-CBN2.
Good morning po, Kongs. Given po yung question on the constitutionality of the impeachment proceedings and how they would move forward po, may need po ba to revisit rules on impeachment such as yung one-year bar rule nga po and making the term forthwith more specific, more may timeline po siya? Well, yung po nga one-year bar rule, it's a constitutional provision eh. So hindi ho natin yan pwedeng galawin unless meron po tayong constitutional amendment. No? Pangalawa, syempre ginagalang din po natin yung karapatan ng Korte Suprema na to look into the facts concerning po yung on whether or not nakapag-comply nga po sa one-year bar rule. Obviously, yung Congress, meron siyang sariling pagtingin in each and every case po na na-raise, no? From Francisco to Gutierrez, I think up until to today, syempre we will probably be raising some questions on whether or not there is an actual judicial overreach of the question. Pero ginagalang po natin yung jurisprudence na inabot na po nito. No? So, I guess, patapusin muna natin ho yung proseso, una, nung Korte Suprema. Pangalawa, ito pong impeachment po muna ni Vice President Sara Duterte, bago ho natin pag-usapan po siguro yung pagbabago po ng rules ng impeachment ng Kongreso. At di ko alam kung yung Senado magbabago din po ng sariling nilang rules. Well, unang-una, hindi po natin po pwedeng baguhin yung proseso ng impeachment sa House Rules kung hindi po ito mag-aakma sa ating saligang batas. Considering na ang sinasabi at maliwanag naman po yung provision na ito sa ating saligang batas, hindi po natin ito mababago. And then regarding naman po yung reports na nag-withdraw raw po si Lorna Kapunan bilang legal counsel ni Atong Ang, sabi raw to focus on her role as private prosecutor. Makaka-affect ba ito sa ginagawa nilang pag-reconsider kay Kapunan, sa inyo, kay Kapunan as private prosecutor po? Well, to be honest with you, si Attorney Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Sa amin naman po kasi, siya po ay pro bono, hindi pa po siya parte ng private prosecutor. Siya po ay from time to time kinukonsulta po namin bilang isang abogado at bilang isang legal expert. Hinihingihan po namin sila ng kanilang mga opinion. And to be honest with you, marami rin po sila. Hindi lang naman po si Attorney Kapunan ang nagbibigay po ng pro bono service sa amin bilang isang mga eksperyensadong mga abogado. Salamat, Agatha. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Kongs, good morning po. Sir, napaliwanag na to dati pero lumutang ulit dahil doon nga sa resolusyon ng Korte Suprema. Ang pagkakaposisyon po kasi ni Vice President Sara Duterte doon sa argumento niya sa one-year bar rule ay deliberately daw po na sinircumvent o as if iniwasan ni House Secretary General Velasco yung tatlong naunang na-file na impeachment complaint para magkaroon daw ng oras doon sa pang-apat na impeachment. So it's as if, sir, sinasabi na meron talagang allegedly intention na hindi initiate yung tatlo para hindi ma-violate yung one-year bar rule. Pero sir, does that not warrant proof on your part? And ano lang pong masasabi nyo na ganun yung argumento ni BP Sara? Sige, better ako sumagot doon dahil wala pa naman ako 19th Congress, so I can speak as a disinterested party. Ang pinakamagandang sumagot dito ay siyempre si SecGen, no? SecGen Reggie Velasco, kung ano ho yung naging circumstances po ng unang tatlo na impeachment complaints. Pero I think legally, at ito naman ho yung tatanong, yung standards po talaga ng Francisco Gutierrez malinaw. May nag-file? Una, may nag-file. Alam na ho natin yun, no? Pero pangalawa, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? Kung wala, how would the one-year bar actually set in? Hindi ba? So, ibig sabihin, we should let SecGen Reggie explain how it happened, but hindi ho nare-refer. No? Pero, I think yun po yung standard na itatanong po ng Korte Suprema on whether or not the one-year bar rule was actually breached. No? At again, dun sa apat po na impeachment complaints,
malinaw po yung sagot po rito, nang talaga po nga tumawid to the Senate, yung talaga po nga magkikick in, yung pong one-year bar rule, ay wala pong iba kundi yung fourth impeachment complaint. Yung one-year bar rule, tingin ko marami ng paliwanag na nailahad dito. Ang tanong ko lang, bakit lagi silang nakatingin sa procedural aspect? Bakit hindi po nila sagutin yung mismong meat o yung core ng impeachment? Tingin ko yun ang nililihis po nila yung issue. Dahil ang issue po talaga dito, saan napunta yung 125 million or yung 612.5 million na hinahanap po na hanggang ngayon ay hindi po maipaliwanag. Thank you, sir. Follow-up na lang din po. As part of the House Prosecution Panel, Kong Joel, napasadahan nyo na po kanina. Pero sa pagko-convene ulit ng Senado para buksan yung kanilang, para simulan na yung paglilitis sana kay VP Sara Duterte, would it be acceptable for the House Prosecution Panel kung maging matter of debate pa rin at kapatid ng motion to dismiss ay ikabit ng mga ilang senator judges na nagpahayag na ng kanilang mga sentiments about that, yung meron ng desisyon, meron ng pending na about the petition dito sa Korte Suprema kaya dapat i-dismiss na lalo yung VP Sara impeachment trial? Hanggat wala pong temporary restraining order na inilalabas po ang ating Korte Suprema, meron po tayo laging presumption of regularity or legality. Kaya sa amin pong paniniwala, dapat po mag-proceed na po ang trial. Thank you, Earl. Yanes Kapanti from GMA Online. Good morning po. Ay, afternoon natin. Balikan ko lang po yung Supreme Court order kasi you cited two Supreme Court decisions, yung Francisco and Gutierrez. These are Supreme Court decisions, so we can assume the Supreme Court already knows that the impeachment complaint filed are within what is provided under the Constitution, given, in addition, this two Supreme Court rulings. So, hindi ba cause of concern yun na tinatanong pa rin nila yung circumstances nung unang tatlo when meron na ngang Francisco and Gutierrez, Francisco versus House and Gutierrez versus the House, SC rulings? Kasi, di ba, by logic, dapat alam na nila, given this two jurisprudence. I would assume they know the jurisprudence, so why still ask about the circumstances of these three at this point? Hindi ba concern yon sa prosecution panel? Hindi po, because we are court of records. So hindi ka naman, ibig sabihin po ng court of records, magbabase po sila sa record na hawak po nila. So paano po nila i-apply yung one-year bar rule kung wala po sila mga record na hawak o dokumento? Kaya nga po hinihingi po nila for compliance. Ito po ay a matter of documentation na sa amin pong paniniwala ay pag na-comply na po ng House at ng Senado ay makikita po na talaga naman po na pasok po yung one year. Wala po tayo na violate sa one-year bar rule. Siyempre, ginagalang ho natin yung mandato ng Korte Suprema na mag-require ng impormasyon po mula sa Kongreso at sa iba pa hong mga departamento na involved po dito sa impeachment proceedings po na ito. No? Siyempre, tama yung binanggit yun. Alam po nila yung Gutierrez, alam po nila yung Francisco. Pero siyempre, ibang sitwasyon po ngayon, iba yung actual facts na nangyari po rito. So, kung makakapagbigay ho yung Kongreso ng dagdag pa hong mga impormasyon, obviously, ibibigay po ng Kongreso ito para makapagbigay linaw din po sa Korte Suprema. But again, and I am sure, the standard that has been set in Francisco and Gutierrez will remain in this case. The question will always be, was there a complaint that was filed? And second, was there an actual referral to the House Committee on Justice? Yun po yung una. Pangalawa, nagkaroon po ba ng direct plenary action, 1/3 ng mga kongresista
na nag-file po na impeachment complaint. No? So, yan po yung standard na gagawin po ng Korte Suprema based on Francisco and Gutierrez at magbabatay po siya sa actual facts na talaga pong maisasubmit ng Kongreso po sa kanila. Follow up po, sir. Just in case lang that the Supreme Court issues a temporary restraining order against holding the impeachment trial of the Vice President, what would be the recourse for the prosecution then? Kasi usually, pag may TRO or may hindi ka nanalo sa lower court, you go to the Supreme Court. But in this case, anong mangyayari kung nag-TRO? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Siyempre, it's a hypothetical question, no? Kasi hindi naman ho natin alam kung actually pong magkakaroon po ng TRO. Pero I'm quite certain and I'm confident na alam po ng executive, alam po ng legislative, at alam po ng judiciary, no? Yung paghati po ng mga kapangyarihan sa usapin po ng impeachment, no? So, kasi obviously pagka nagkaroon ng TRO, talagang it will put a temporary stop to the proceedings. And the question therefore to them would be, is it actually constitutionally allowed for them to do so? So, antayin na lang ho natin. I'm quite sure na tatalima naman po sa separation of powers ang atin pong Korte Suprema. Thank you, sir. That's all. Thank you po. Thank you, Leonesca. Marian Enriquez from TV5. Good morning po. Kong Chua, you mentioned about, sabi niyo po kanina, walang dahilan para antayin ng Senado kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman TRO na nilalabas. Dapat mag-proceed na yung trial forthwith hanggat hindi ito pinahinto ng Kamara, ay ng Korte Suprema. Kong Ridon, you also said they just have to do their constitutional mandate, try and decide. Naka-5th month na rin na po yung impeachment complaint doon sa Senado since you filed it po last February. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pa nga pong nangyayari. So ano po ba, since we're talking about the constitutionality of everything, wala po bang gagawin ang House or may gagawin po ba ang Kamara para man lang questionin din po yung aksyon ng Senado sa hindi pa rin po nila pagpapatuloy ng impeachment trial? Kung kukwestiyonin po namin, di panibagong pagdidelay na naman ang mangyayari. Kaya sa totoo lang, lahat naman po tayo nag-aabang na, nag-aantay na. Lahat naman po ng hinihingi ng ating mga kagalang-galang na senator judges, lalo-lalo na ng ating senator judge sa Senate President, ay kinukomplay naman po natin. Hanggat may kukomplay po natin. I think the House naman po has eternal patience on the impeachment. And the reason for this is very clear. Yung usapin po ng accountability, usapin po ng katotohanan, usapin po ng pagpapanagot dito po sa mga nangyari sa confidential funds, hindi ho bibitawan ng panibagong kongreso po ito. So, if it doesn't happen today, if you have to wait a few more months, no, dito sa usapin po na ito, then I guess the Congress will wait for it. Pero again, the Senate Impeachment Court has a constitutional obligation to try and decide the case. There is no reason for a motion to dismiss. Dapat pag-usapan po in a full-blown trial yung usapin po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sir, you also mentioned about there should be no motion to dismiss. Si Senator Panfilo Lacson, I think just yesterday, may statement din po siya na nagbabala po siya. Kasi there are plans to move daw po sa Senado, maybe yung alay po ni Duterte, si Senator Ronald De La Rosa, na plano pong i-dismiss nga, mag-raised for the dismissal of the complaint pag nag-resume in session on July 29 and put a vote whether or not the Congress, 20th Congress, is bound by the actions of the previous one. Sabi ni Senator Lacson, VP Impeachment Jurisdiction, a gentle caution to Senator Judges of the Impeachment Court, we should leave the filing of all motions and pleadings. Sir, baka anything you would like to also say about this? Na-mention niyo na rin na dapat hindi naman nag-aabogado ang mga senador dito nga sa trial ng vice. Ano pong masasabi niyo dito?
Subaybayan ang susunod na kabanata. Thank you, Marian. Gab Lalu from Inquirer. Please proceed. Sir, kung Joel, sorry, follow up ko lang, sir. Di ba meron kayo nasabi before na parang motion asking the Senate to proceed with the pre-trial? Na-draft na ba, sir, or meron na bang expectation kung kailan ma-file to? Well, lahat kasi ng mga motion, lahat yung mga yan, mga nasa isip po namin, pinag-uusapan po namin. Dahil of course, we do not want to offend the Senate Impeachment Court. Lahat naman po to carefully pinag-aaralan namin nang sa ganun ay hindi tayo makakos ng delay, hindi tayo maka-offend ng ating mga senator judges. So, siguro antayin na lang po natin kung ano yung mga susunod na hakbang namin. Thank you, sir. Kay Kong Terry, sir, would you be playing an active role regarding the impeachment trial, impeachment case, or perhaps be joining the prosecution team? Again, like what I said, syempre, we leave it to the House leadership on the determination as to who the prosecution panel will be. No? Pero again, as congressmen naman po, we are not barred from speaking on the matter like what we are doing today. No? So, kasi very important ho talaga na outside of the impeachment prosecution panel, meron din ho talagang nakakapaglinaw, no, doon sa mga usapin. Kasi we don't want the public to be lost in the technicalities dito sa usapin po na ito. No? Kailangan hong maging malinaw pa rin po ano ho yung batayan, ano yung dahilan, bakit ho meron pong ongoing proceedings, at bakit po natin hindi binibitawan ito pong laban na ito sa impeachment. Sir, pero perhaps was there an offer or may mga feelers ba or wala naman? I think we have to just keep working together, no, on the matter. No? So kung ano yung pwede nating iambag, no, dito po sa impeachment po na ito, because again, this is a question of public accountability. Whether there's an offer or not, I think is irrelevant. What is important is the House should be reunited on continuing to pursue the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Thank you, Gab. Okay na ang question mo, Dominic. So, are there any further questions from the media? If there are none, we request our honorable guests to share some few closing words. Okay, so, well, very important ho na moving forward, ilang linggo na lang po papuntang State of the Nation Address, no, kung saan magkakaroon po ng botohan ng Senate President, magkakaroon po ng botohan ng House Speaker. Hindi po pwedeng mawala sa pagbabantay ng ating pong mga kababayan yung usapin pa rin po ng delay dito po sa Senate impeachment trial. No? So, I'm quite certain yung pong Kongreso handa po ito to proceed with a full-blown trial. Hopefully, maging handa rin po talaga yung Senado. Dito sa usapin po na ito, kailangan pong ipaalala sa kanila, again, ang kanila pong constitutional mandate to try and decide yung pong impeachment case sa ilalim po ng Senate impeachment rules na sila po mismo yung nag-aproba. Wala pong nakalagay doon na motion to dismiss. Wala pong nakalagay doon na ang motion ay pwede pong gawin ng mga senador. Kasi in that Senate impeachment rules, ang nakalagay po doon yung nagmo-motion po yung mga partido. Ibig sabihin, yung pong prosecution at yung pong depensa. Sa ilalim po ng Senate impeachment rules, ang nakalagay po rito, kailangan pong magtuloy-tuloy po ang trial ng isa pong impeachable officer. Ang nakalagay po doong obligasyon ng mga senador ay magpasya sa dalawang bagay, to convict or to acquit. Wala pong nakalagay doon na motion to dismiss. So, hopefully, as in the soonest possible time, after the State of the Nation Address, magtuloy-tuloy na po yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Siguro dapat lagi nating iisipin na ano po ba ang kahalagaan ng impeachment. Ang impeachment po ay isang method na kung saan ang inuusig po natin dito ay yung conduct
ng public official. Kaya po sila nahaharap sa impeachment. Siguro wag po natin kalilimutan na ang issue po dito ay accountability and transparency. Nagkaroon po ng issue about dito. Sana po ito po ay wag natin na babaliwalain at ito po ay dapat mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa kung ano pa man pong technical na proseso. Thank you very much, House Prosecutor and Manila 3rd District Representative Joel R. Chua and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon for joining us today. To everyone, magandang umaga po sa inyong lahat.